bago pa man bumagsak ang Metro Manila, bago pa man siya tinawag na Shadow Ant, may isang lalaking hindi mapakali sa tahimik na mundo. Hindi siya paranoid, hindi siya baliw. Isa lang siyang Pilipinong napapansin ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Habang abala ang karamihan sa trabaho, gadgets at gimmick, pinag-aaralan niya ang paligid, ang lungga ng lungsod, at ang kahinaan ng mga gusali. At sa panahon na yon, nagsimulang sumulpot ang isang tanong na hindi niya maalis sa isip. Kung dumating ang araw na masisira ang lahat, saan ako pupunta? Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung paano. Ang alam lang niya, mas mabuting handa bago kailanganin. Kaya nagsimula siyang maghanap ng lugar. Tahimik, matibay, may basement, at hindi pinapansin ng kahit sino. Ang unang hakbang sa paggawa ng bunker ay hindi paghuhukay, kundi pagpili. Hindi basta-basta gumagawa ang isang prepper ng shelter sa kahit anong lugar. Kailangan may 3 kondisyon. Isa, structural stability. Dapat matibay ang pundasyon. Kahit luma ang apartment building, solid ang ilalim at may utility space. 2, concealment. Dapat hindi mapapansin. Ang lugar na ito, halos walang pumapansin, walang nagrerenta, walang dumadaan. 3, access to resources. Malapit sa tubig, drainage at exits. Ang gusaling ito, kahit abandoned, may lumang maintenance tunnel at drain access. Hindi ito ideal. Pero ang tunay na prepper, gumagawa ng paraan kahit hindi perpekto ang simula. Sa maraming pilosopiya ng survivalist, isa ang pinakamahalaga. Simulan mo sa kung anong meron ka. Wala siyang backhoe, wala siyang crew, at wala siyang unlimited budget. Ang meron lang niya ay lumang tools, isang sako, improvised light, at determinasyon. Kaya sa dilim ng lumang basement, nagsimula siyang maghukay, paisa-isa, pakonti-konti, para bang walang nakakita sa kanya kahit araw-araw siyang bumabalik. Dito nagsimula ang pundasyon ng Ant Haven. Ang tubig ang isa sa pinakamatinding kalaban ng isang underground shelter. Kapag umulan, kapag nag-leak ang drainage, kapag sumingaw ang moisture, tapos ng bunker mo. Kaya bago pa man lumalim ang hukay, nagsimula na siya sa waterproofing, plastic sheeting, adhesive sealant, improvised tar coating. Hindi ito maganda. Hindi ito parang Instagram home build, pero functional. At sa survival, function over aesthetics. Maraming gumagawa ng underground shelter. Pero nakakalimutan ang pinakamahalaga, hangin. Ang bunker na walang ventilasyon ay parang kabaong na nakatayo. Kaya bago pa man siya maghukay ng mas malalim, inuna niya ang airflow design. PVC pipes, mosquito mesh, charcoal layer filter, angled vents para hindi mapasukan ng tubig. Simple pero epektibo. Ito ang sikreto ng isang buhay na bunker. Hindi maganda, ngunit functional hanggang huli. Sa paggawa ng bunker, hindi sapat ang espasyo. Kailangan ay matibay ito, kayang saluin ang bigat ng lupa, tubig at panahon. Hindi engineer si Shadow Ant, pero marunong siyang magbasa, manood at mag-obserba. Ginamit niya ang pinaka-basic pero pinaka-epektibong paraan, wood bracing plus metal framing. Ang ibang tao umiiyak kapag nagkulang ang budget, pero ang prepper, nag-iimbento. Ang ginamit niya, lumang kahoy mula sa nasirang cabinets, metal scraps mula sa construction sites, improvised rebar anchors, epoxy at lumang tornilyo. Hindi maganda tingnan, pero ang layunin niya ay simple. Huwag bumagsak ang kisame kapag may lindol o pagsabog sa taas. Bawat pako, bawat brace, tanda ng taong nag-iisip ng palayo sa takot at papunta sa solusyon. Kung tubig ang kalaban ng bunker, ang drainage ang espada mo laban dito.
Walang kwentang bunker kung lulubog sa baha. Sa Pilipinas, saan umuulan kahit walang bagyo at baha ang pang-araw-araw na kaaway, kailangan mong maging mas matalino kaysa sa tubig. Kaya gumawa siya ng French drain-style system. Hukay sa gilid, graba, pipe, improvised sand filter. Nagtanong siya sa mga matatanda, nagbasa ng blogs, nanood ng videos at nag-eksperimento. Ang resulta? Isang basement na kahit malakas ang ulan sa labas, nananatiling tuyo. Ito ang tunay na prepping. Hindi maganda tingnan, pero gumagana. Ang bunker na walang ilaw, hindi ligtas. Hindi mo kailangan ng solar agad. Hindi mo rin kailangan ng generator. Ang ginawa niya ay simple. 12 volts car batteries, LED strip lights, old cellphone power bank, improvised wiring. Maraming Pinoy ang hindi marunong mag-DIY power dahil pakiramdam nila kailangan maging electrician. Pero tandaan, hindi kailangan maging expert para maging handa. Kailangan mo lang maging maingat, marunong mag-test at hindi mag-short circuit. Nang lumiwanag ang bunker sa unang pagkakataon, hindi yon liwanag ng kuryente, kundi liwanag ng pag-asa. Liwanag na siya mismo ang gumawa. Ang pinakaunang laman ng bunker ay hindi armas, hindi tactical gear, hindi bareta ng ginto. Ang tunay na prepper, inuuna ang basic four: tubig, pagkain, ilaw, first aid. Hindi niya binili ng sabay-sabay. Pwedeng 2 lata kada linggo, 1 bote ng alcohol kada buwan, at kada sweldo ay 1 extra battery. Ganito maghanda ang taong walang aman, pero may disiplina. At unti-unti, napuno ang maliit na sulok ng bunker ng mga supplies na hindi niya ginastos sa luho, kundi sa buhay. Bago pa man naganap ang Red Knight, bago pa siya naging Shadow Ant, isang gabi ang nagbago ng lahat. Ang unang trial night sa bunker, dito niya nalaman kung gaano kainit sa loob, gaano kabagal ang airflow, gaano kaingay ang lumang drainage, at gaano karupok ang dingding. Pero dito rin niya naramdaman ang unang ginhawa, isang lugar na hindi alam ng kahit sino. Ang gabing iyon, ang kauna-unahang gabing napatunayan niya na tama ang ginagawa niya. At dahil dito, nabuo ang tahanang sisilungan nila pagdating ng tunay na bagyo. Ang unang natutunan niya sa mga libro ng history at digmaan, ang bunker na may isang exit ay libingan. Maraming nalugmok sa kasaysayan dahil sa trap-prone shelters. Kaya bago lumalim ang hukay, bago dumami ang supplies, bago tumibay ang pader, inuna niya ang pinakamahirap, ang second exit. Pinag-aralan niya ang lumang mapa, siniguro na hindi siya lalabas sa kalsada, at pinili ang isang lumang maintenance shaft na halos hindi na ginagamit. Hindi ito madaling hukayin, hindi ito madaling linisin, pero kung sakaling matrap siya, ito ang magliligtas sa kanya. Kung may natutunan siya sa mga lumang kwento ng bigmaan at fallout shelters, ito ang pinakamahalaga. Hangin ang unang pumapatay. Hindi bala, hindi gutom, kundi maruming hangin. Kaya minabuti niyang palakasin ang lumang ventilasyon. Nagdagdag siya ng charcoal canisters, cloth pre-filters, improvised HEPA-style layer, angled vents para hindi mapasukan ng ulan. Hindi ito perfect, pero sa araw na kailangan niya ito, ang mga simpleng layer na ito ang makakapagligtas ng buhay niya at ng sinumang kasama niya balang araw. Ang pinakamalaking panganib bago pa man ang SHTF ay hindi halimaw.
Hindi mutant, hindi zombie, kundi tao. Tao na desperado, gutom at gagawin ang lahat para mabuhay. Kaya bago pa man niya punuin ng supplies ang bunker, nagtayo siya ng improvised silent alarm. Hindi high-tech, hindi gumagana sa Wi-Fi. Ito ay strings plus bells, hanging metal tabs, contact plates, pressure traps na nag-on ng maliit na LED. Walang ingay na malakas, walang paputok, ngunit sapat para alertuin siya kung may gumagalaw sa taas. Kung ventilation ang hininga ng bunker, ang pinto naman ang puso nito. Kapag mahina ang pinto, isang tulak lang ng masamang tao, tapos ang pangarap mo. Kaya kahit pagod, kahit kulang sa gamit, kahit walang gaanong pera, sinimulan niyang patigasin ang bunker entrance. Ginamit niya ang meron, salvaged metal sheets, additional wooden beams, improvised bar lock, choke point layout. Ang layunin niya ay simple. Kung may papasok man, mabagal sila. Ang prepper ay hindi naghahangad ng labanan. Naghahanda siya para hindi na umabot doon. Matapos ang linggo ng pawis, linggo ng pag-uwi sa gabi na amoy lupa at alikabok, linggo ng pagramdam na walang nakakakita sa ginagawa ko, natapos din ang unang bersyon ng bunker. Hindi ito maganda, hindi ito maliwalas, pero ito ay ligtas. At sa isang mundo na hindi pa bumabagsak, may isang lalaki naghahanda para sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa dilim ng bunker na may maliliit na ilaw, doon unang nabuo ang konsepto ng buhay niya. Hindi para maging bayani, kundi para mabuhay. Ito ang lugar na, sa hinaharap, tatawagin nilang Ant Haven. Ang leksyon na natutunan niya mula sa mga lumang kwento ng raid, panluloob at kaguluhan. Ang ingay ay kaaway. Kahit gaano kaganda ang bunker mo, kung maingay ang bawat galaw mo, kung bawat hakbang ay may echo, kung bawat gamit ay may tunog ng metal, madali kang mahanap ng tao o anino. Kaya nag-focus siya sa noise dampening. Lumang foam bed pieces, carpet scraps, rubber mats, canvas sheet layers. Hindi ito studio, ito ay survival chamber. Ang tunay na layunin, kapag may naglakad sa itaas, hindi niya maririnig ang mundo sa ilalim. At kapag dumating ang panahon ng panganib, yun ang magliligtas ng buhay. Sa survival, ang pinakamalaga ay hindi ang dami ng gamit, kundi kung paano mo ito tinatago. Walang silbi ang supplies kung makikita agad ng iba. Kaya nagdisenyo siya ng 3 uri ng taguan. Isa, floor cavity storage, para sa mga lightweight items. 2, wall void storage, para sa tools at first aid. 3, ceiling niche cache, para sa mga bagay na hindi dapat makita kahit siya mismo ay masindak. Hindi ito high-tech, hindi electric, pero ang sikreto ng isang mabuting prepper, ang pinakamahusay na vault, ay iyong hindi alam ng kahit sino na meron pala. Hindi lahat ng laban ay haharapin mo. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay umalis. Kaya naglagay siya ng emergency tools sa bunker. Mga gamit na hindi para sa digmaan, kundi para sa pagligtas. Pry bar, bolt cutters, small hatchet, paracord loops, water key, duct tape. Hindi ito mukhang impressive. Hindi ito parang gear ng sundalo. Pero kapag natabunan ng pinto, kapag may bumagsak na debris, kapag kailangan mong gumawa ng butas sa dingding,
ito ang magliligtas sa buhay mo. At yon ang diwa ng pagiging isang prepper. Hindi sandata ang bida, kundi ang kaalaman. Maraming prepper ang nagtatayo ng bunker, pero kakaunti ang naghahanda ng sarili nilang isipan. Dahil ang totoong kalaban, hindi ingay, hindi gutom, hindi ulan, kundi pag-iisa. Kaya itinayo niya ang bunker hindi bilang kulungan, kundi bilang madaling puntahan na lugar kung saan pwede siyang magpahinga, mag-isip at maghanda nang walang nakakarinig. Naglagay siya ng notebook, maliit na radyo, lumang transistor, ilang larawan, at maliit na bag na mga bagay na nagbibigay sa kanya ng katahimikan. Ito ang sikreto ng tunay na prepper. Hindi lang matibay ang bunker, matibay din ang kalooban. At matapos ang buwan ng paghuhukay, pagtatayo, pagbabago at pagod na hindi niya pinagsisihan, natapos niya ang unang bersyon ng bunker. Tahimik, maliit, madilim, pero handa. At sa uling araw bago niya ito pansamantalang iwan, nilagyan niya ng simpleng bato at metal cover ang entrance, tinabunan ng lupa at ginawang halos imposibleng makita ng mata. Walang pangalan ng lugar noon. Walang engrandeng konsepto. Isang lalaki naghanda lamang. Ngunit pagdating ng Red Night at pagdating ng araw na makakabalik siya rito bilang Shadow Ant, dito niya napagtantong may isang tahanang naghihintay sa kanya. Isang lugar na may kasaysayan, may pawis, may aral, at may buhay. Ant Haven. Ang simula ng kwento at ang matibay na pundasyon ng lahat na mangyayari pa. At sa pagtatapos ng kwentong ito, sa simula pa lamang ng lahat, natutunan natin isang bagay na bihirang mapansin ng mundo. Hindi nagsisimula ang survival sa araw na bumagsak ang lahat. Nagsisimula ito sa araw na pinili mong maghanda habang tahimik pang mundo. Ang bunker na ito, hindi ginawa sa gitna ng kaguluhan. Hindi sinimulan sa araw ng takot. Hindi nabuo dahil sa panik. Nabuo ito sa panahon ng katahimikan. Sa panahon na lahat ay abala sa saya, sa ingay, sa kasiyahan. May isang tao na nagtanim, gumawa, naghanda. Walang nakaintindi, walang naniwala, walang sumuporta. Pero hindi niya kailangang maliwanagan ng iba. Dahil ang paghahanda ay hindi para ipagmalaki. Ito ay para mabuhay. At ngayong nabuo ang Ant Haven, ang bunker na tatawagin nilang tahanan, lugar ng paghinga, lugar ng pag-iisip, lugar ng panibagong simula, naiwan ng isang tanong na mas mabigat kaysa semento ng dingding. Kung ikaw, oo, ikaw na nanonood, anong paghahanda ang kaya mong simulan habang may oras pa? Isang bote ng tubig kada linggo, isang lata ng pagkain sa isang buwan, isang kasangkapan na magagamit bukas. Dahil sa susunod na kwento, hindi na plano ang susubukan, kundi survival mismo. Malalaman natin kung paano nila poprotektahan ang sarili, paano sila makakalap ng pagkain, paano nila malalampasan ang gutom, takot at dilim. Dahil ito pa lang ang simula. At kung may natutunan ka ngayong episode, isa lang dapat ang tandaan mo. The world rewards the prepared. The unprepared pay with everything. Ito ang Shadow Ant Universe. At sa susunod na bahagi, sisimulan na natin ang episode 3, Water, Filters, and Survival Reality. Dahil sa katotohanan, kahit may bunker ka, kung wala kang tubig, wala ka ring buhay.
Kung nagustuhan mo, ay isa na namang pampatulog na story ng mga preppers at may napulot kang dagdag kaalaman ngayong gabi, sana ay balikan mo kami muli. At kung gusto mo, pwede mo ring i-like at i-share itong video para mas marami pa tayong Pilipinong matutong maging handa. At syempre, abangan mo kami tuwing Biyernes alas 9 ng gabi. Bagong kwento, bagong aral, bagong survival skill. Dito sa Shadow Ant, ang bawat nanonood, unti-unting nagiging survivor.